Hallelujah. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Purihin ng Panginoon. At ako po'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa Kanya pong kabutihan, no, sa buhay ng bawat sa atin. At maging sa araw na ito, as we worship God, as we come to His presence, kanina pa lamang sa ating worship, no, ay alam na natin, damang-dama natin ang presensya ng Panginoon. Amen. Giniginaw ba kayo mga kapatid? Amen. Pero alam ko na mainit ang inyong mga puso sa pamagitan ng presensya ng ating Panginoon sa hapong ito. Praise God. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Our title today ay Jesus, Our Good Shepherd. Amen. Ating pong Panginoong Jesus, siya po ang ating mabuting pastol. Basahin po natin yung ating pong teksto o yung scripture na nanggaling po sa John chapter 10 hanggang basahin natin from verse 1 hanggang 11. Kasi it is very important for us to read the scripture kasi diyan natin kukunin yung mensahe na ating pagbubulay-bulayan. Kapag ang isang pananalita o ang isang speech ay hindi po galing sa teksto, hindi galing sa Bible scripture, yun po ay masasabi lamang natin na pwedeng sabihin motivational speech, no? Pero ang sermon, ang biblical preaching, importante na galing po ito sa Bible verse, no? So kaya basahin po natin yung John chapter 10 verse 1 to 11 para maintindihan natin yung topic natin sa hapong ito. Very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate but climbs in by some other way is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listens to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out of all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling them. Therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. And then verse 11, Jesus said, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa hapong ito na pinagkaloob sa amin. Salamat sa patuloy mong pagpapala at pag-iingat. Maging sa pagkakataong ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, samahan mo po kami. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Maunawaan namin ang iyong pong mga salita at tulungan mo po kami na maggamit namin ito sa paglilingkod sa iyo. Palakasin at patatagin ang aming pong mga pananampalataya upang masunod ka namin sa abot po ng aming makakaya. Sa iyo po lahat ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Jesus is our good shepherd. Tingnan po natin yung susunod na slide. Ayan. So, maaaring dito sa loob ng church, sa kasalukuyan, parang yung boses ko lang ang inyong naririnig, di po ba? Pero maliban sa boses ko, may naririnig pa po ba kayong ibang voices? May naririnig ba kayong ibang ingay? Do you hear any sound or any noise? Or any voice? Yan. Alam niyo po, napakaraming ingay sa mundo ngayon. There's a lot of noise in our world today. At isa doon sa mga ingay na yon ay ito po yung tinatawag yung Iran and
Iran and Israel conflict, or the conflict between Iran and Israel. At maraming nagsasabi na it could lead to World War III. Pero wag naman po sana, wag naman po sana. We hope and pray na hindi po 'yun ang mangyari. We pray na sana ay ma-resolve nila yung conflict na to, no. And then I think maybe 1 week ago, if I'm not mistaken, more than 1 week ago, nabalitaan din natin yung Indian airline, di ba? Na just a few seconds from take off ay bumagsak din po sa mga residential area. Parang kung hindi ako nagkakamali, at around more than 200 people ang namatay, kabilang doon sa mga passengers, and then meron din tayong impacts. Ito ay minomonitor, binabantayan ng World Health Organization, maging dito sa Pilipinas, yung ating Department of Health. Binabantayan din yan kasi marami ding cases yan. Mga isolated cases all over the country, impacts. Na parang bulutong tubig pero mas delikado siya, no? Sa bulutong tubig. Mas contagious, nakakahawa. And then, parang if I'm not mistaken, again, mga 3 days ago, ay dahil doon sa pagsiklab ng conflict ng giyera sa Middle East, Israel versus Iran. Siyempre, ang Iran ay isa sa membro kasi ng OPEC. Ang OPEC ay isang organization, world organization na nagsusupply ng mga petroleum product like gasoline, diesel halos sa buong mundo. At ang Pilipinas ay kumukuha ng petroleum product from OPEC. At yan ay isa sa mga bansang yan ay ang Iran. And dahil sila ay bahagi ng giyera na yan, so mayroong matinding problema din sa ating supply, no? Dito sa Pilipinas, sa Asia, sa iba pang panig ng mundo. At pagka nagka-problema ng supply, siyempre apektado yung supply sa Pilipinas. Pag konti ang supply, mas mahal. Yun yung demand or supply and demand principle sa commercial o sa commerce. So demand and supply. So mas konti ang presyo, mas konti ang supply, mas mahal ang presyo niya. So ganun ang nangyayari maging sa Pilipinas, mahal ang gasolina, dagdag pag tumaas ang gasolina sa atin, tataas din ang mga basic commodities, tataas ang presyo ng bigas, ng asukal, ng gulay. Kasi ginagamit yung transportation no, tinatransport yung mga product na yan, di ba? So, lahat ng basic commodities ay magtataas ang presyo. So, dagdag gastos yan sa lahat ng tao. And then, ito, yung kakulangan din ng bigas, magkakaroon ng taggutom, magkakaroon ng problema tayo sa ating pagkain, sa pangangailangan natin sa pagkain para sa araw-araw. And hindi lamang ang mga bagay na yan. And then, ang isa sa malaking problema natin sa kasalukuyan ay yung ingay ng fake news. No? Fake news. Pag nagbukas ka ng cellphone mo, nag-scroll ka, nag-swipe ka, iba't ibang balita ang makikita mo, at parang napakalaking porsyento ron. Hindi natin masabi kung ilan eksakto yung percent, pero marami doon ay fake news. At marami sa atin ang nakukot up o nabibihag ng mga fake news. Madali tayong napapaniwala sa mga nababalitaan o nakikita natin sa TV o sa internet, sa ating mga cellphone. At dahil sa mga balitang yan, ay napapagod tayo, nadidrain tayo, nagkakaroon tayo ng mga alalahanin, nagkakaroon tayo ng worries, bumibigat yung ating damdamin. And hindi natin namamalayan, nawawala na rin tayo sa Panginoon. And so this afternoon ay nais po nating maipaalala sa bawat isa sa atin na ang ating Panginoong Hesukristo,
siya po ang ating mabuting pastol. Jesus is our good shepherd. Na kung saan ay sa kabila ng mga ingay na naririnig natin sa mundong ito, God, the Lord Jesus Christ is inviting us to come closer once again, to come back to Him once again, and experience the care, the love, the mercy, the grace of our good shepherd, ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin yung susunod na mga slide. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 10, verse 11, He claimed and He declared this very, very truth. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi lamang siya one of the shepherd, one of the many shepherd, but He said, I am the good shepherd. Wala nang iba. Maaring ang buhay natin ay pasama ng pasama, maaring ang mga nai-experience natin, nararanasan natin sa mundong ito ay hindi maganda, but there is still a reality that never fades, never changes. And that is that our Master, our Savior, the Lord Jesus Christ is our good shepherd. Yun po ang katotohanan na kailanman ay hindi mababago. Yan po ang katotohanan na kailanman ay hindi kayang baguhin ng anumang nangyayari sa ating paligid. Nang kahit na anong sigaw o ingay na naririnig natin sa mundong ito, sa ating kasalukuyan, it won't change the fact that Jesus Christ is our good shepherd. Next slide. So, sa hapong ito, let us study the three things na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang sarili bilang siya ang ating dakila at mabuting pastol. Number 1, protection. In John chapter 10, verse 6, makikita natin yung katotohanan na bilang mabuting pastol, binigyan tayo ng Panginoong Hesus ng protection. He protects us. There is always a protection from the Lord Jesus Christ, from our Savior. Merong tinatawag tayo na abiding protection from God. Iniingatan niya ang kanyang mga anak. Bilang isang pastol, alam niyo yung trabaho ng pastol, kung babalikan natin yung konteksto ng pastol sa New Testament, maging sa Old Testament, sa umaga pa lang, yung shepherd, bubuksan niya yung sheep pen, yung kulungan ng mga pastol, ng mga tupa, yung kawan, pakakawalan niya, he would lead them to a green pasture. And then, habang sila ay kumakain ng damo, he would make sure that they are being protected from any harm, from any wild animals. Kasi, siyempre, may mga wild animals doon, mga predator, kagaya ng mga wolves. Nakamatsyag lang sila, tinitingnan lang kung mayroong yung pinaka-vulnerable, pinaka-weak among the sheep, yun yung aatakihin ng wolves. So, hindi pwedeng iwanan nung pastol yung kanyang mga tupa. Kasi anytime ay pwede silang kainin ng mga wild animals o ng mga predator. That is why yung shepherd, habang kumakain ng yung mga tupa ng mga damo, sariwang damo, ay he would watch over them. No? Tinitingnan niya, binabantayan niya yung kanyang mga tupa. And then, the same time, pagkatapos nilang kumain, yung pastol, he would lead them to safe water or those stream of water para makainom sila ng malinis na tubig. And then pagkatapos lang makainom ng tubig, he would lead them to a safe ground, safe place kung saan pwede silang magpahinga. Hanggang bago dumilim, no? He will lead them doon pabalik sa kanilang mga kulungan o doon sa kanilang kawan. Ganon yung pagbabantay o yung pagkakalinga ng isang ng isang pastol sa kanyang mga tupa. He would protect them. He would do his best. He would even lay his life for them just to protect the lives of his sheep. At ang ating Panginoong Jesus, ganon ang ibinibigay niya sa atin. Every day of our life, every time He would give us
the protection that we need. Ang mundo natin ngayon ay hindi na safe, mga mahal na kapatid. Maging ang akala mo kahit yung mga kabataan natin, no? Kaya lagi nating nire-remind kayo, no? Mag-ingat kayo sa mga nakikilala ninyo online, no? Yung mga nami-meet ninyo online sa Facebook, sa Messenger, and then makikipagkita sa inyo, makikipagkaibigan sa inyo. Dahil napakaraming mga nangyayari na mga after nila na nakipagkita sa kanilang mga naging kaibigan lang online ay ang resulta ay napahamak sila, no? So ganun na yung mundo natin ngayon. Hindi mo na masasabi yung safety natin ngayon. At hindi lang mga kabataan ang nabibiktima. Kahit sino ay pwedeng mabiktima sa panahon natin ngayon. Pero sa talatang ito, sa pinag-aaralan natin ito, ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na siya ang ating mabuting pastol at siya ang nag-iingat sa atin. Amen po ba? So, mayroong tatlong bagay na nais kong i-share sa inyo dito. Tingnan natin ito mga kapatid. Yan. So, Jesus' sheep recognize His voice through the Word and the Holy Spirit. Kung nais natin na tayo ay makaranas ng pag-iingat ng ating Panginoon, ay kinakailangan natin na masusing pag-aralan at balikan ang kanyang mga salita. Patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos sapagkat sa panahon natin ngayon ay, sabi ko nga sa inyo kanina, laganap yung fake news, laganap yung mga false doctrine, no? Pwede ninyong mapanood, mapakinggan yung mga false doctrine at maliligaw kayo ng landas. Kaya kailangan, mga kapatid, ay babad tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And we thank God dahil sa ating simbahan, meron tayong Bible reading campaign na kung saan ay ini-encourage tayo ng ating pastor, ini-encourage tayo ng ating ministry to meditate upon the Word of God daily. Kasi yun ang importante sa atin. Yun ang kailangan natin. Bantayan natin yung ating mga sarili. Dahil sa panahong ito, kapag hindi tayo babad sa Word of God, anytime pwede tayong maligaw ng landas. Anytime pwede tayong maloko. Pwede tayong ma-deceive ng mga maling aral na naririnig natin ngayon. So, let us always listen to God's voice. Let us always listen to let us always study the Word of God na magbibigay sa atin ng gabay sa lahat ng ginagawa natin sa araw-araw at magbibigay sa atin ng kalakasan sa pamagitan ng banal na Espiritu. True believer perceives God's truth and responds to God's guidance. Ang isang tunay na mananampalataya, kung tunay kang mananampalataya ng Panginoon, ay pinapakinggan mo, inuundawa mo, tinatanggap mo at ang salita ng Diyos magitan ng Biblia. Tinatanggap mo yung katotohanan ng salita ng Diyos. If you are a true believers. So, may tatlong bagay dito na nais kong ibahagi sa inyo. Number 1, assurance in His voice. Number 2, affectionate guidance. And number 3, active listening. So yung tatlong bagay na yan, kapag pinagsama-samin natin yan mga kapatid, imposible tayong mapahamak sa panahon natin ngayon. Iniingatan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Gusto ba natin na dumating ang isang araw ay wala ka na sa Panginoon o kaya ay nanlalamig ka na sa iyong pananampalataya? Kasi masyado ka nang na-overwhelmed ng mga nangyayari sa iyong paligid. Masyado ka nang na-overwhelmed ng mga nakikita mo sa iyong kapaligiran. Let us always go back to the Word of God. Let us always go back to the Good Shepherd na siyang nagbibigay sa atin ng pag-iingat, ng proteksyon na kailangan natin sa ating buhay. Pangalawa po, by the way, may verses dyan, basahin muna natin yan. Sa Psalm 23 verse 1 to 4, sabi dyan, "The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadows of death,
I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo, minsan mga mahal na kapatid, sa buhay natin, yung paglakad along the valley is inevitable. Hindi mo maiwasan na lumakad tayo sa madidilim na bangin. No? In other words, parang yun yung mga pagsubok sa buhay. Mga trials, mga challenges. It could be financial situation o kaya ay physical illness. So those are our valleys. Pinapadaan tayo ng Panginoon doon. But, pero maring matatakot tayo kasi hindi tayo, di ba, bilang mga tupa, hindi naman tayo dapat lumakad doon eh. Kasi tupa tayo, dapat doon tayo sa green pasture. But God would allow us to walk along the path of valley. Pero ang kagandahan doon ay kasama natin siya. God would always go with us. Kahit na lumakad tayo sa mga valley, mga dark valley na yon, but God is with us. David, when he wrote this psalm, nung sinulat niya yan, nung sinasabi niya, it was David's prayer, na sinasabi niya na kahit ako ay lumakad sa madilim na mga bangin na yan, basta't kasama ko ang Diyos. For as long as God is with me, I shall not fear. Kasama ko ang Panginoon. Minsan, ganun ang buhay natin, mga kapatid. God would allow us so that we learn how to depend on Him. Para matutunan natin na magtiwala, umasa sa kakayanan ng ating Panginoon na pag-iingat sa atin. Sa Psalm 91 verse 1 and 2, ganun din ang sinabi niya, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Mga kapatid, I want to ask you, gusto ko kayong tanungin, do you trust God? Do you trust His abiding presence? Do you trust His abiding protection in your life? Kahit na tayo po ay makaranas ng anumang problema sa buhay, the protection of God would always be with you. Kung tayo po ay tunay na nagtitiwala sa Kanya. Amen? Pangalawa po, second point natin, provision. Provision. That would, in John chapter 10, verse 7 to 10. Sa provision, makikita natin dyan yung sustaining grace of God. Sinusustain ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. At hindi lamang niya tayo sinusustain sa ating mga pangangailangan, pinalalakas niya din tayo. He also provides strength spiritually sa ating mga buhay. Mayroon tayong mga verses na babasahin dito. Philippians chapter 4, verse 19, na nasabi diyan, And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang ating Diyos ay mayaman, hindi siya mahirap. Your God is a rich God. He is the owner of this world. He is the owner of the earth. And then, ang sabi niya dyan, ang aking Diyos ang siyang magkakalob sa inyo, ang magsusupply ng inyong mga kaipangangailangan sa pamamagitan ng Kanyang hindi masukat na kayamanan at kaluwalhatian sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kung nasa puso natin ang ating Panginoong Hesus, magkakaroon tayo ng tinatawag na kakontentuhan, contentment in whatever we have, sapagkat alam natin hindi nagkukulang ang Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Matthew chapter 6, verse 31 to 33. Therefore, do not worry, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. And then, He continues by saying, But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Nung sinasabi ito ng ating Panginoong Jesucristo, He was telling us the kingdom principle. When Jesus Christ said that seek first the kingdom of God, it was not just a command. It is a teaching about the principle of the kingdom of God. Ibig sabihin nun, nais niya sa atin na matutunan natin na unahin natin ang Diyos sa ating buhay. Unahin natin ang kaharian ng Diyos sa ating buhay. Let us always put God first.
top of our priority. Siya yung laging nasa una sa ating buhay. And then ang promise ng salita ng Diyos, when we do that, when we seek first the kingdom of God, when we always prioritize God in our lives, ang sabi doon, sabi diyan, and all these things, everything that you worry about will be added unto you. Ang problema sa ating mga tao, baliktad. Baliktad yung ating ginagawa. Instead na seeking God first, ang inuuna natin, we seek our own. We seek what will satisfy us. Inuuna natin ang ating mga sarili. Kaya madalas nagkukulang tayo. Kasi binabaliktad natin yung biblical principle. Inuuna natin ang mga sarili. That is why nagkukulang tayo sa ating mga pangangailangan. Tandaan natin, sabi ng salita ng Diyos, seek first the kingdom of God. And then He promised, all these worries, all these things will be given to you as well. Yan po yung tandaan natin sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Matapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi niya bibiguin ang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Pangatlo, relationship. Sa John chapter 10, verse 11 to 15. Ang sabi diyan, mayroon diyan sinabi doon yung pagkakaroon ng yung kilala ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang mga tupa, at kilala ng mga tupa ang ating Panginoong Jesus. No? Yun yung sinasabi niya diyan sa John chapter 10, 11 to 15. I know my sheep, and my sheep know me. Ano po ang pinatutungkulan ng mga pananalitang ito? Yan po ay tungkol sa relationship. In other words, merong intimate relationship between the good shepherd and his sheep. Tayo ang tingin sa atin ng Panginoon, tayo ay kanyang mga tupa. And He is our good shepherd. Pero ang sikreto dito na dapat nating matutunan ay, do we know Jesus as our good shepherd? Do we know Him? Kilala ba natin siya? Kasi, ang sabi niya, I know my sheep and my sheep know me. Kilala ko ang aking mga tupa at kilala ko ng aking mga tupa. That is why the question is, do we know Him? Kilala ba natin si Jesus Christ? Kasi para magkaroon tayo ng intimate relationship with Christ, kinakailangan na kilala natin siya. Kilala natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. He reveals Himself to us. Para tayo ay magkaroon ng malalim, intimate na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Jesus has a deep personal relationship with His sheep. And because of that, Jesus knows their needs. Alam ng Panginoong Jesucristo, alam ng Diyos ang mga pangangailangan ng kanyang mga tupa. He knows their struggles. Alam ng ating Diyos ang mga struggles na pinagdadaanan natin. Meron ba kayong mga pinagdadaanan, mga kapatid? Meron dumadaan ba kayo sa mga valley? No? Do you have financial need? Do you have physical needs? Meron ba kayong mga karamdaman? Do you have family problems, relationship? May problema ba kayo sa trabaho? May problema ba kayo sa pag-aaral nyo? All of those things know by the Good Shepherd. Alam niya yon. Alam niya ang pinagdadaanan natin. And because of that, He is willing to help us. Pero ang sikreto, kilala ba natin siya? Do we know Him deep in our hearts? This intimate relationship signifies that we are not just followers, but we are deeply loved and cared for by our Good Shepherd. Kanina yung inawit natin kanina, no? Yung English song, ano yung title nun, ma'am? You are good Father. You are my good Father. And then, I am loved. That is who I am. I am loved. I am blessed. I am cared for. Hindi ko maalala yung lyrics. Pero ganun yung ibig sabihin nun. I am loved by the good Father. I am who I am because of the love of my good Father. Jesus is our good Father. Jesus is our good Shepherd. Mahal tayo ng Panginoon at kailanman ay hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pinabayaan. This
Can we see another slide, Kuya? Kuya Paul. Yan. John 17 verse 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. And then last verse. I want to share this to you. Romans 8:38 to 39. Sabi rito, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus, our Lord, our good shepherd. Sa hapong ito, nawa, mga mahal na kapatid, maalala natin na ang ating Panginoong Jesus, na siyang kumakalinga sa atin, nagmamahal sa atin, nag-iingat sa atin, gumagabay sa atin. Siya po ang ating mabuting pastol. Maaring maraming ingay sa labas, maraming gumugulo sa ating isipan, o maaring dumadaan tayo sa mga madidilim na bali. But let this message be a reminder for each and every one of us that even life is not good, we still have a good shepherd who loves you and who takes care of you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you all.